Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran. Pilipinas. Mga kaibigan, ngayong Martes ay makakaugnayan natin ang Commission on Filipinos Overseas, ang CFO. Pag-uusapan natin ang isang programa na nag-uugnay sa mga organisasyon ng mga Filipinos overseas, mga permanent residents, lalo na sa Amerika, mga PhilAm, mga Filipino-Americans, at sa mga organisasyon dito sa Pilipinas na nagiging beneficiary ng tulong mula sa mga PhilAm at Phil-Canadian, Phil-Australian, iba pang mga bansang nag-host ng mga Pilipino bilang permanent resident. Ang CFO, ang opisina ng gobyerno na siya namang tumitingin sa welfare nito mga Pilipinong yan. Kahit nasabihin na natin sila sumumpa na sa ibang citizenship o ibang nationality, Pilipino pa rin sila. Pusong Pilipino, lumaki ng Pilipino, ang ugali na Pilipino, ang mga paniniwala, ang pagkain, ang ugali ay Pilipino pa rin. Kaya CFO po ang nangangalaga sa kanila, tumitingin kahit pa paano, tumutulong. Nasa linya po natin ang isa po sa mga senior officers diyan po sa CFO, si Ginoong Erwin Paul Cristobal. Siya po ay Senior Immigrant Services Officer sa Project Management Division ng CFO. Mr. Cristobal, magandang gabi po sa inyo at welcome sa APA Pilipinas. Hello po, good evening po, sir. Magandang umaga po. Magandang gabi po sa inyo. Thank you po sa pag-invite po sa Commission on Filipinos Overseas para po ma-discuss, mabigyan natin din ng kaalaman ng ating mga sumusubaybay sa DWIC about sa isa sa mga programa ng CFO, ang Lingkod sa Kapwa Pilipino Program or LINKAPIL po. Kasama ko po ngayon si Mr. Larry Pasis, ang chairperson of the board ng Feed the Hungry Incorporated sa USA. Ang Feed the Hungry po is 510c3 charitable non-profit organization sa US at isa po sa sa long-time partner po ng CFO sa pag-i-implement o ng Lingkod sa Kapwa Pilipino Program or LINKAPIL natin at tumutulong po sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na nangangailangan. Babatiin ko lang si Ginoong Larry Pasis. Good morning dyan. Maaga yata sa isang po kayo dyan sa US, Larry. Napaaga at medyo malamig at nasa 32 degrees kaya ito nakabalot ako. Saan kayo sa US, Larry? Nasa Maryland po ako pero yung base ng aming opisina nasa Virginia po ang address. Okay. Welcome at natutuwa kami na kahit papano ganyang oras sa Amerika ay kasama namin kayo sa programa. Gabi rito, alas 7:16. Pero ang Feed the Hungry ay kasama rin sa mga organisasyon na tumutulong hindi lang sa mga kapwa natin Pilipino diyan sa Amerika, kundi lalo na dito sa atin sa Pilipinas. So, Mr. Erwin Cristobal, paki-explain nga muna itong LINKAPIL, Lingkod sa Kapwa Pilipino Program ng CFO. Okay po. Sir, isa po kasi sa mga mandato o function ng CFO na binigay sa kanya ng batas ay to develop and implement program that will promote the interest and welfare of overseas Filipinos. And ang isa po sa mga interest po ng mga overseas Filipinos natin ay yung tumulong after nilang pumunta, makapag-settle at maging matagumpay po sa host country nila na pinuntahan po nila. At it's the time na ang CFO ay ini-strengthen o pinapalakas ang ties nila ng mga overseas Filipinos natin sa Pilipinas. So, dahil sa interest na to ng mga Pilipinos overseas natin na gustong ang interest na tumulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na nangangailangan, ginawa or kinonceptualize ng CFO itong Lingkod sa Kapwa Pilipino Program noong 1989 at nagsimula pong mag-implement noong 1990. So,
Basically, ang CFO, ang Linkapil ay nagsisilbing tulay or an avenue sa mga overseas Filipinos natin na gustong tumulong sa mga nangangailangan dito sa Pilipinas. So, sa Linkapil, marami pong mga project na po pwede pong suportahan ng ating mga kababayan sa abroad, gaya ng PIDA Hungry. Andyan na po yung health and welfare natin, andyan yung education, livelihood assistance, small-scale infrastructure, gaya ng pagtatayo ng mga classroom buildings sa mga public schools na may kakulangan sa classroom, at gayon din mga water system po sa mga communities na walang source ng potable water. At also, andyan din po yung pwede nilang matulungan yung makapag-provide ng assistance sa skills transfer or balikturo kung saan pwede po nilang i-share yung kanilang expertise, yung profession nila na nag-gain o natutunan sa ibang bansa dito sa Pilipinas para sa national development po ng bansa ng Pilipinas po. Ang dami talagang mga pwede nating pagtulong-tulungan sa mga organisasyon katulad ng grupo ni Ginoong Larry Pasis. Yung nabanggit mo, skills transfer, mga scholarships, ang dami mga Pilipinong nagiging scholar dahil sa tulong ng mga organisasyon ng mga Filipino-Americans or Filipino-Canadians at iba pang mga bansa na kinalalagyan nila. Marami tayong mga nakikinabang dyan, natatapos ng kolehiyo, nagiging profesional. Gusto kong maitanong kay Ginoong Larry Pasis bilang chairman of the board ng Feed the Hungry. Ang Feed the Hungry Incorporated, anong grupo, anong extent ang ginagawa, anong mga misyon ang ginagawa ninyo at gaano karami? Saan kayo nakakarating, Mr. Larry Pasis? Ang Feed the Hungry has been since 1992 po at nakapag-contribute na approximately 500 million pesos worth of assistance to the Philippines, direct to the indigent communities through partnership, of course, with CFO. Marami ho kami mga projects. There are 8 projects that we do. Kung mayroong kalamidad sa Pilipinas, we try to communicate with Erwin here para doon sa mga assistance. So, sa calamity assistance, rehabilitation endeavors. Tapos, we also work with CFO para doon ho sa mga special projects para sa mga may kapansanan po. SPED, tawag nila. So, we do contribute things to those people in terms of braille system or whatever they need that we can afford to supply. Sa livelihood naman po, kaya mga nangangailangan pagka sila ay nasalanta ng typhoon, and we try to provide assistance, feeding and nutrition, infrastructure, gaya na nabanggit ni Erwin. We do build classrooms, and lately we have just built about 3 or 5 classrooms, 2 classrooms each with bathroom, including tables, and except teachers po. Sinusupply namin lahat ng kailangan nila, pati yung water system ng eskwelahan. We do support scholarship like in Don Bosco. We do supply books, yung books na kailangan ng eskwelahan. So it is a textbook that is asked of by the Department of Education, headed by project leaders. And we do gift giving para dun sa mga mahihirap po. Minsan-minsan, bibigyan mo naman sila. Lalo kung may pupunta doon. We go to Montalban sometimes doon sa mga bundok with my wife at one time. And we did do gift giving for 1,000 families. And it was really tough, but it's very gratifying. And yun po. So it's a total of 8 projects, and we do have special projects. Kung hindi nako-cover ng mga main projects namin, we do the special projects, as we call it. So yun po. At with all that, we go to the Philippines, bringing all the donations that we get from the United States, para sa mga kapwa natin Filipino and Americans who try to help us. And we do bring it over
and bring the amount as much as we can. And maybe 5% only of that for paperwork and everything. Pero kami po ang naggumagastos ng sarili namin. We don't get it from our organization. And we're proud to do that. And we are all volunteers. And we go to the Philippines and go all over. At kami po yung nagagalak at nagagawa namin ito. Maraming salamat po. At saka hindi lang ito pala panahon ng kalamidad, ano? Any time of the year, kapag may kailangan, pumupunta kayo. Halimbawa ay gaano kadalas meron kayong grupo na pumupunta ng Pilipinas, Mr. Larry? Most of the time po, pagka winter time dito, that's the time we go to the Philippines kasi tamang-tama ho yung temperatura para kami uuwi. And there are also times that summer times pupunta yung ibang group. So it's not like one big group going to the Philippines. So we staggered po ang kwan namin. At saka kung may nangangailangan, gaya ng calamity, pag nangyari at wala kaming ground people to do that, then we contact Toby or CFO to help us out in reaching those people that we could. Ganun po ang aming palakad. Ang dami ninyong ginagawa, ano? At saka mamaya magbe-break lang tayo, Larry. Gusto kong itanong kung ano yung klase ng organisasyon meron kayo, kaano karaming members, saan ba sila located, saan sa Amerika, at saka yung mga donors, mga tumutulong sa inyong grupo para makatulong sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Sino-sino mga yan? Medyo hindi naman kailangan i-detalye, but magkaroon tayo ng idea kung saan po nanggagaling ang inyong mga resources. And of course, binanggit mo yung gumagamit kayo ng inyong sariling resources, sariling pera, malamang sa pamasahe at allowances habang nandito kayo. That is very commendable. Napakalaking bagay po yan. At sana sa mga nakikinig sa atin, ay tingnan yung ganong klase ng espiritu ng pagtulong. Kasi iniisip ko, Larry, at saka Erwin, hindi naman pwedeng tanggap na lang tayo ng tanggap dito sa Pilipinas. Kailangan meron din tayong kahit papano may tutulong din sa mga Pilipinong nasa Amerika na permanente na roon, na kung minsan nagkakaproblema rin, paminsan-minsan. Dapat may exchange talaga. So, Mr. Larry, Mr. Erwin Cristobal, standby lang po at magpapatuloy tayo sa ating talakayan. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasama natin mula sa Commission on Filipinos Overseas, Ginong Erwin Paul Cristobal, Senior Immigrant Services Officer sa Project Management Division ng Commission on Filipinos Overseas. At mula sa Amerika, si Ginoong Larry Pasis, Chairman of the Board ng Feed the Hungry Incorporated. Erwin, gusto ko lang itanong, kailan pa kayo nagko-coordinate with Feed the Hungry? Matagal na ba? Actually, matagal na naming partner ang Feed the Hungry, sir. Hindi pa man Feed the Hungry ang pangalan nila, yung founder, matagal na po naming nagiging partner sila sa pag-implement ng mga projects po at sa pagtulong ng mga kababayan nating nangangailangan. Pero na-organize kasi yung Feed the Hungry noong 1993. So, since then, hanggang ngayon, katuwang po natin ang Feed the Hungry sa pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan po sa pamamagitan ng Link-Appeal program po ng SIA po. Pag sila nandito o kaya pag meron silang misyon na halimbawa tumulong dito, may delegasyon na pupunta, ano ang mga ginagawa ng CFO para sa grupong ganito, Erwin? Kasama po namin sila sa pag-implement ng mga programa po o yung mga projects na gusto po ini-implement po nila. Nagpo-provide po tayo ng mga logistical assistance sa kanila, administrative kung kinakailangan po. At syempre, with coordination sa mga pupuntahan po natin, lalo na doon sa partner organization, doon sa project, at maging sa mga beneficiaries. So, kami po yung nagmo-monitor nung implementation nung project po. Para na sa gayon, yes po. We do the regular reporting sa mga donors natin, not only the Feed the Hungry but to the
to all partner donors natin, sir. Si Larry mula sa Amerika, Larry Pasis. Larry, Feed the Hungry, anong klaseng organization meron kayo? Gaano karami ang miyembro? And saan-saan sa Amerika located ang inyong mga grupo? Sa Amerika po, marami po kaming the volunteers. Sometimes they go with us kung mag-implement kami sa Philippines. Kasi curious po sila kung paano namin ini-implement yan. So they do come with us. So it's not a set of volunteers who come with us to the Philippines. So yung mga interesado and they have time to go, they do come and see for themselves how we implement. Yun naman mga tumutulong po. We have so many. We have in Virginia, we have in Nevada, we have in Hawaii. And they do create the donations from that. At saka po yung aming website, which is feedthehungryphil.org. Pwede pong sila mag-donate doon ng direkta. And since I was a retiree of the World Bank, including our CEO, which was also a retiree of IMF, we do still communicate with these two organizations, which has a big contribution to the donations that we get from people. We have other projects wherein people go in and donate, like dinner dance once in a while, once a year, or whatever projects that we think will be profitable, so we can get the donations and use that to implement po. So with that, so it's a combination of different nationalities who try to contribute to it. Then sometimes you will just be surprised. They'll say, I'd like to donate $1,000 out of the blue because they were part of a project that we had before. And there are some who does that. Kaya ganun po ang aming mga sources. So hopefully it will continue to do so. And hopefully a younger generation will come and take over the reign. Kasi kami po ay medyo yun ang importante kasi yung hangaring pagtulong ay mana-mana yan eh. So I was going to ask Larry, yung mga bata, yung mga minors, yung mga sumusunod sa inyo, mga younger generation, so nakikita mo ba yung kanilang interest na ituloy ang mga ginagawa ng Feed the Hungry, Larry? Kung minsan po, yung mga students, we had at one time, dinala namin mga estudyante with the expense, half of their expense sa mga flight nila, just to come and see for themselves kung how we do implement. And they were very happy. Of course, they're still young and they don't have the resources po. So it's really tough for them at this point. But the majority other organizations sometimes communicate with us and they say, okay, here's $10,000 that you can use for this particular project. Like the Vietnamese na Kwan ng Pilipinas, they do channel about that much almost a year, every year. Kaya yun po ang nakikita namin. With regards to the younger generation, we do have two young ones in our organization. And we're trying to get younger ones, or else, sabi nga nila an organization will die of OA, which is old age. Sana po, huwag naman dumating kaagad-agad yun. At medyo tuloy-tuloy pa ang pagtulong namin sa kapwa natin sa Pilipinas. Ito naman ang gusto kong itanong, Larry. Siyempre, kapag kayo ay tumutulong, kahit pa paano, gusto ninyong magaan na pag pumunta rito, mabilis na kayong makakagalaw. Ibig sabihin, hindi lang sa tulong ng Commission on Filipinos Overseas, kundi yung mga grupong nagiging beneficiary ng tulong ninyo, dapat to'y maayos din ang kanilang pagtanggap at pag-coordinate. So I would like to ask kung ano ba ang nakikita ninyo na dapat ang i-improve dun sa mga recipient organizations or communities dito sa atin para mabilis ang tulungan, mabilis makarating dito, ma-facilitate, at kahit pa paano, mas magaan ang ginagawa po ninyong trabaho, Larry. Ang panalangin po lang namin, dumami pa ang mga donors para at least maibsan naman yung mga paghihirap. Ika nga, para makarating lang. But we are not complaining. We're so happy and gratified with what we do po. So we're not looking back as to what we can do. We are just happy po, kagaya ng mga scholarships na nakatapos na. We just hope and pray that they will look back po
and help kapwa Filipino. And same thing with the SPED and all the other projects that we do, like gift giving livelihood project, which we have seen already. Kaya livelihood nung saan ba yun, sa Leyte or something. We gave 10 or 20 bancas, and now it's like more than that na po, dumami. We gave sewing machines, and they did produce something on that livelihood and expanded, and now it is a self-propelled business that helps out the community. So ganun po ang target namin. At naibabalik na naman po nila yung tulong na binigyan. Napaka-importante ng binanggit mo kasi hindi naman pwedeng tanggap ng tayo ng pagkain o kaya goods. Pagkatapos wala naman tayong ginagawa rito. So, nagpagawa kayo ng mga bangka, nagbigay kayo ng mga sewing machines para makapaghanap buhay itong mga beneficiary organizations ninyo. And you see na nagiging successful naman sila, Larry? Yes, they are successful. Kasi motivated po sila pagka ginagawa yan. Yung isa pa na pinaniklaan sa bundok, piggeries and chicken or whatever. So they do succeed. And we make sure that it is also recommended by CFO. Katulong lang po namin para hanapin kung sino-sino yun. Huwag lang yung out of the blue you say, pupunta kami dito sa lugar na to and we'll just give this. Hindi po. Bine-vet po ng CFO bago namin gawin ang aming mga project. Galing. Larry, gusto kitang pasalamatan and of course yung grupo mo, lahat ng mga miyembro ninyo, lahat ng mga donors ninyo, and we wish na magpatuloy pa ang inyong ginagawa para sa mga kababayan natin dito. At saka, syempre, you stay healthy, everybody stay healthy dyan sa grupo ninyo. At saka yung mga batang PhilAm, yung mga anak ninyo, mga apo, ay magkaroon din ng ganyang klase ng espiritu. And I pray na yung mga dinadat na naman dito ng tulong ay gamitin naman nila na maayos yung dumadating na tulong. Para kahit pa paano matuto tayong tumayo din sa ating mga paa o kaya ipasa ang tulong doon sa iba na namang matutulungan ng mga grupo. Yun ang espiritu ng Pilipino na gusto nating i-cultivate. Thank you very much, Larry. Baka gusto mo mag-iwan ng mensahe para sa mga listeners at viewers natin. Go ahead. Ang masasabi ko lang po, harinawa na ang mga donors din, which we do have also in the Philippines, magpatuloy lang po na tulungan ang kapwa natin. For those people who have already succeeded in life, to give back to the community, give back to our kababayans. Yun po ang aming primary goal. And with the help of CFO, of course, kayo po lahat ay makakatulong sa bansa natin. Maraming salamat po. Larry, saan ba may website kayo, may Facebook page para meron lang pakibigay lang ang details? Ang tawag po ay Feed the Hungry Phil, as in Philippines.org organization. Yun po ang aming website, and you will see what we do and who the officers are and the definition of each project that we do. Thank you very much, Larry. Congratulations. Maraming salamat sa inyong ginagawa, Larry Pasis, mula sa Feed the Hungry. Siya po ang chairman of the board. At Erwin Paul Cristobal mula sa CFO, thank you very much. Gusto ko ring malaman sa mga susunod na pagkakataon kung ano pang mga development sa mga ginagawa ng Feed the Hungry and the other organizations na kino-coordinate ninyo. Baka gusto rin mag-iwan ng mensahe, Erwin, para on behalf of the CFO. Thank you very much. Okay. Thank you po. Thank you po, sir, sa opportunity na to na ma-discuss at ma-present din yung CFO, Lingkod sa Kapwa Pilipino program or Linkapil program ng CFO. And also, I would like to thank Sir Larry kahit po sa short notice natin kagabi, na-invite po namin kayo at nakadalo po kayo dito sa Zoom na to. At marami rin, at alam ko pong marami pong na-inspired din po sa ginagawa po ng PIDA Hungry. Para po naman sa CFO, sa Linkapil, gaya ng PIDA Hungry, sana mas marami pa pong organization abroad na itap ang CFO para maging part po ng national development ng bansa. At the same time, makatulong tayo sa pag-alleviate ng poverty
dito sa Pilipinas. Kasi sapagkat yung Linkapil is a donor-driven project, if without funding from overseas donors, organization, individuals, we cannot implement any project po. So napaka-importante po ng tulong po or yung mga donation natin coming from overseas Filipinos para po makatulong po tayo dito sa Pilipinas po sa mga nangangailangan, sa mga kababayan natin nangangailangan. Para po sa mga gustong tumulong, maaari niyo pong makontak ang Project Management Division ng CFO na nag-handle ng Linkapil sa pamamagitan ng email ng pmd@cfo.gov.ph. You can also visit our CFO page and also the CFO Linkapil page at Lingkod sa Kapwa Pilipino. Yun lang po, i-type nyo sa Facebook at makikita nyo po yung pong Linkapil page po natin at po pwede kayong mag-message doon or tumawag po. Yung pong mga telephone numbers po namin ay makikita nyo rin po sa website po ng CFO, www.cfo.gov.ph. Maraming salamat po. Thank you very much, Erwin Paul Cristobal mula sa Commission on Filipinos Overseas. And again, Mr. Larry Pasis mula sa Feed the Hungry Incorporated dun sa Estados Unidos. Short notice pa lang, paalala sa iyo na mag-guest interview. Thank you very much sa quick response. And again, congratulations sa grupo ninyo. Thank you very much, gentlemen. Pilipinas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas.